My name is Kara and I'd like to welcome you to Medisyon with the Christian Church, Sambahan. If this is your first time here, we'd like to thank you for joining us. We look forward to spending the next hour worshiping with you. Mga kapatid, stay tuned to our daily programs every week at our Facebook page, Medisyon Unida Christian Church. Matuto, magalak at mapagpala sa salita ng Diyos sa ilang minuto sa daan ng pagkatuto every Monday to Thursday and Saturday at 7 p.m. in the evening. Makidalo sa lingguang sama-samang pananalanginan sa ating prayer meeting every Friday at exactly 6 p.m. in the evening. Dumalo at magpuri sa Panginoon sa lingguang samba sa ating mga bahay sa Sambahay tuwing linggo sa ganap na ika-10 ng umaga. Lahat tayo'y magalak sa presensya ng ating Panginoon. Maaari pong ipadala ang iyong donation, tithes, and offering sa BPay account ng Church. Account name Medisyon Unida Christian Church Incorporated. Account number 0083-5309-7408. Swift code BOTIPHMM for abroad transactions. For your deposit, please kindly inform our church treasurer through his FB Messenger account, Angelo Medisyon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Mga awit 100, isa hanggang sa sumusunod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang pusing nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng mga banal na dako. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan, mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tayo pong lahat ay manalangin. O Ama, aming Panginoong Diyos, naming Panginoong makapangyarihan sa lahat, lubos kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito. Pagkat minsan pa, Panginoon Diyos, kami sama-sama, Panginoon Diyos, nasasamba sa iyo. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, ay patuloy mo kaming gabayan. Higit sa lahat, Panginoon, ang magdadala ng iyong mga salita. Nawa, Lord, ang bawat salita, Panginoon Diyos, na aming maririnig, Panginoon Diyos, ay hindi lang namin marinig, kundi ang lahat ng ito'y tumimo sa aming puso at isipan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, children of God. Let's praise the Lord and let's clap our hands for the Lord. Ang sabi po sa unang Juan, chapter 4, verse 16, ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay pag-ibig. Nananatili ang Diyos sa atin kung tayo ay nag-spread ng love. Kaya, papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan, at itanhan natin ang Kanyang pangalan, Jesus, sa ating mga buhay ngayong umaga ito. Amen. Hallelujah, Lord. Pamakawa ka, Lord, ang pag-ibig mo. Lampas lang, Lord.
Panginoon, kami nananalig sa presensya mo, Lord. Inaasam namin, Lord, lahat ay pakikisin sa aming mga buhay. Narito kami, Lord, sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Hinihain namin ang aming sarili, Lord, Lord, sa mabayong mundo. Sa iyo. Kung ay nahin mo kayo, Maranasan ko ay
takot, may kahirapan, may kasaganahan, may kalungkutan, may kayamanan, may kahirapan, Lord. Ikaw pa rin ang Diyos na aming sasabahin. Ang tunay na Diyos, Lord, na hindi nagbabago, hindi nagugulang. Ang pag-ibig mo, Lord, ay wagas kailangan. Patuloy natin awitan ng Panginoon, ating sambahin ang kanyang kadakilaan, ating angkinin ang kapangyarihan ng Diyos, tulong ng banal na Espiritu Santo, na ang ating Diyos ay laging atin. Yes, Lord. Yes, Lord.
magandang umaga. Purihin po ang Panginoon sa pribilehyo na tayo po ay maaaring magkasama-sama sa atin pong mga tahanan. Tayo po sa kabila ng tayo po ay nasa ating mga kanya-kanyang bahay ay pwede po tayong sumamba. Ngayon ho ay unang linggo ng buwan po ng Hulyo. Medyo mahaba-haba na ho yung ating pag-stay sa bahay. And sabi nga ho ng Pastor Willie Basilio, sana yung 4 months na pag-stay po natin sa ating mga tahanan ay naging mabunga po ito. Sana ho yung bawat sambahayan ay naging mas close sa isa't isa. At sana po, gaya rin po ng wika ng Pastor Willie Basilio, sana yung ating ugnayan sa Panginoon ay mas lumalim pa kaysa dati. Isang malungkot daw pong pangyayari sa buhay po natin ngayong pandemic na ito, yung lalo tayong napalayo sa Panginoon. Sana po yung ating buhay spiritual ay lumalim sa Panginoon. Sino po ba yung nakausap ko? Ang Pastor Edu, ang ating pong assistant DS ay ating nakausap at sabi po niya, blessing sa kanya yung COVID-19 na ito. Bakit po? Mas marami po siyang nadaluhan ng mga webinar, mas marami po siyang narinig na mga mensahe ng mga high caliber public speaker o yung mga evangelist, mga pastor, And sabi niya, marami akong mga nabasa na mga articles at nakatulong ito sa kanya. And at the same time, sabi niya ganon, ay nakapagpahinga siya physically. So, nakakatuwa ho na makita ho natin na nagiging makabuluhan ang atin pong buhay. Ang Apostol Pablo ay sumulat po sa mga mananampalataya dito po sa Colosas. Isang bayan po ito sa silangan ng Efeso. At makita ho natin kung papaano po na ang Apostol Pablo ay naalarma noong lumalaganap na maling katuruan, lalo po particularly dito po sa mga mananampalataya sa Colosas. So, sinulatan ng Apostol Pablo ang iglesia pong ito and kanya pong remind ng kahalagahan po ng pagtingin doon sa dati at saka dito po sa bagong buhay na tinanggap nila sa Panginoon. Magkaroon ng comparison, magkaroon ng pag-assess, ano ang kaibahan nitong dating buhay at bagong buhay. At ang sabi ni Apostol Pablo, dapat totally mawala na sa inyo yung nangyayari sa inyong mga buhay before. Yung ating dating pagkatao ay binibigyan lamang ni Apostol Pablo ng pansin na sana ay magkaroon na ng pagbabago. Huwag nang makita sa atin yung dati nating pagkatao. Ito rin ho yung kanyang sinasabi doon sa 2 Korinto 5:17 na kapag kayo ay nakipagkaisa na kay Kristo, wala na yung dating pagkatao, ngayon nagiging pawang mga bago. Binanggit din ho ng Apostol Pablo para maranasan po itong pagbabagong ito ng buhay, para maranasan po yung tibay sa pananampalataya. Ibig sabihin ng Apostol Pablo, kahit ano pang dumating na maling katuruan sa inyo dyan, hindi kayo kayang banggain yan, pabagsakin, sapagkat kayo mismo bilang mga mananampalataya ay nakakapanindigan doon sa mga katuruan na inyong narinig mula sa mga pangangaral. So, tingnan mo natin,
kahalagahan po ng salita ng Diyos. Ang paksa ng nasyonal para po sa linggong ito ay dwelling in His Word. Yung pananahan doon sa kaniyang mga salita o sa salita ng Diyos. Mahalaga raw po na tayo ho mismo ay nagdodwell. Pag sinabi pong nagdodwell ay pumapasok, nagpapailalim, nagpapasakop tayo doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po ay kung ito yung salita ng Diyos, kinokontrol ho tayo ng salita ng Diyos. Tayo ho ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Tayo po ay nag-iisip ayon sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagdedesisyon ayon sa patnubay ng salita ng Diyos. Ano ho ang sabi ng Diyos dito kay Josue? Tiyak na ikaw ay magtatagumpay. Kapag ginawa daw po natin na ang salita ng Diyos ang siyang pinaghari natin sa ating buong buhay, ay sure na po yung katagumpayan. Ano ho? So, pag-usapan po natin ayon po sa liwanag ng salita ng Diyos na sinulat po ng Apostol Pablo dito sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kabanatang 3, talata pong 16. Nais ko pong basahin sa inyo. Ganito po ang wika ng Apostol Pablo. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Isang magandang bagay po na atin hong makikita sa mga talata pong iyon, ang primary concern ng Apostol Pablo ay ang paglago ng mga mananampalataya sa Kolosas dito sa salita ng Panginoon. Paglalim, pagtibay. Ano ho? Nais ng Apostol Pablo na ang maging pundasyon ng mga mananampalataya ay hindi na po yung tradisyon, hindi na po yung mga rituals na sinusunod ng mga Hudyo. Ang sabi ng Apostol Pablo, wala nang kaibahan yung mga Hudyo o mga Griego. Sabi niya, kailangan maunawaan natin na tayong lahat ay nagkakaisa kay Kristo. So, ano ang mahalaga para lumago sa pananampalataya sa Panginoong Yesus? Bagamat noon kasing panahon ng iyon, ipinipilit ng ibang mga Hudyo na kailangan yung mga Griego, yung mga hintil na nakakilala sa Panginoon, sumunod sa kanilang kultura, sumunod sa kanilang mga tradisyon. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi na. Ito ay panlupa lamang na mga iniisip ho noong mga Hudyong iyon. Ang sabi ng Apostol Pablo, kailangang lumalim tayo sa salita ng Diyos. Kailangang mag-ugat tayo, tumibay tayo sa salita ng Diyos. Yun yung pinakamahalaga. Sapagkat kung nasasalig sa salita ng Diyos ang anumang mga kultura o tradisyon, hindi mahirap na ipasunod yan Pero ang sabi ng Apostol Pablo, nagiging struggle, nagiging burden lamang dito ho sa mga mananampalataya kung ipipilit po yung tradisyon at mga rituals. So, pag-usapan ho natin itong verse 16 ng chapter 3, ano ang kahalagahan o papaano tayo mag-uugat, lalalim sa mga salita ng Diyos. Ulitin ko po ang sabi ng verse 16, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual, at magpasalamat kayo sa Diyos. Dalawa pong mahalagang bagay para ho maranasan natin yung paglalim sa salita ng Panginoon. Number 1, kailangan ho na magkaroon tayo ng personal at marubdob, seryosong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po nung unang mga salita,
ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isipan. Sabi ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas, yung salita ng ating Panginoong Hesus na inyong narinig na itinuro namin sa inyo, inyo itong itanim sa inyong isipan. No? Itanim ninyong mabuti. Unawain ninyo yan. So isang magandang bagay po na ang pagkakabanggit po doon ay hindi ho basta sinabi na dapat ay ipamuhay, hindi ho eh. Sabi, itanim sa inyong mga isipan. Ano ha? Si Apostol Pablo rin po ang nagsabi sa mga mananampalataya, ang sabi po dito sa Roma, talata kapitulo 12, talatahong 2, sabi roon, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi magbago na kayo ng inyong mga pag-iisip. Okay. Mahalaga ho na atin hong pinapaltan anuman yung mga kaisipan natin before. Isang magandang bagay ho na yung mindset natin ay nai-re-reset natin. Sa paanong paraan? Sa patuloyan ho, pagbabasa, personal na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. The more na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, the more na tayo po ay nagbubulay-bulay ng kanyang salita, the more na tayo po ay nagpapakalalim sa atin hong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, the more na nababago yung ating kaisipan. Ang ating pong kaisipan, mula pagkabata, lalo po kung tayo ay hindi naman lumaki. Actually po, yung mga kausap po ng Apostol Pablo, karamihan po ay mga hindi naman mga Hudyo. So, ang sabi ng Apostol Pablo, kailangan mabago yung kaisipan. Kailangan mawala yung mga dati na mga ginagawa natin. So, paanong paraan? Patuloy ang pagbabasa. Personal na pagbubulay-bulay. Malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Kumusta po ang ating personal devotion? Kumusta po ang ating journaling? Talaga hubang tayo ay nagpapakalalim sa pagbabasa? Yun hubang ating observation na ginagawa ay talaga hubang inoobserbahan natin ang salita ng Diyos? O copy-paste lang tayo? Isang malungkot hong bagay na hindi ho talaga natin nalalagom, hindi ho talaga natin na-evaluate, na-obserbahan, hindi natin nangunguya. Ang sabi po, dapat daw ho parang yung ginagawa ng baka. Gerjusity. Nakalimutan ko na naman yung term. Di ba ang baka ho, nguya ng nguya? Nguya siya ng nguya. Yung dawong damo na nakain noong baka, habang inunguya po niya yan, naka-stack lang ho yan. Mamaya-maya, ibabalik niya uli at ngunguyain niya uli. Meron ho siyang imbakan doon sa kanyang lalamunan. Na pwede ho niyang ibalik uli para nguyain uli ito, katasin ulit ito. Meron hong isang study para ho dito sa John 3:16. Isa hong talata iyan, pinag-aralan ho, nakagawa ho siya ng napakaraming mensahe. Ito hong mensahe pong ito, galing lamang po sa isang talata. Bakit po? Paano pong kan? Gusto lamang pong ipakita noong nag-research na iyon, na sa isang talata, marami kang po pwedeng makitang mensahe. Ibig sabihin tayo po, the more na tayo po ay nagbabasa, the more na pinipersonalize natin yung pagbabasa ng banal na kasulatan, the more na tayo po ay inoobserbahan natin yung mga salita ng Panginoon, tinitingnan natin ano yung ibig sabihin ng mga salitang ito, lalo ho tayong lumalalim. At sa ikalawang pagkakataon, ikatlo, ikaapat, marami pa tayong nakikitang mensahe. So ito ho yung sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Kung gusto ninyong paglabanan yung mga maling katuruan, ang kailangan ninyong gawin ay magkaroon kayo ng personal na pagbubulay-bulay, personal, malalim na
pag-aaral ng salita ng Diyos. Intensified dapat yung atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang po iyan dina-download lang natin sa cellphone at pagkatapos copy-paste. Hindi po. Sana ho magkaroon talaga tayo ng patuloyang pag-aaral. Kung po pwede nga ho, by chapter, magbasa ho tayo at pagkatapos talagang atin hong nguyain yung mga salita ng Panginoon at katasin natin ito. Lumalim ho talaga tayo. So, sabi ni Apostol Pablo, kailangan daw po na ang mga salita ni Kristo ay itanim nating mabuti sa ating kaisipan. Hindi lang sa ating puso, kung hindi sa atin hong mga pag-iisip, sa ating intellectual capacity, para ho kapag may mga maling katuruan, hindi ho yung mali ang ating ipantatapat doon sa ating nabasa. Kundi yun pong salita ng Diyos ang ating ipantatapat doon sa maling katuruan. At kapag ito hindi umugma doon sa ating binasa sa salita ng Diyos, ibig sabihin, mali siya. Pero marami mga pagkakataon ho, tayo po ay nalilinlang ng mga maling katuruan, bunga po ng wala hong laman ng salita ng Diyos ang ating isipan. Mga kapatid, kailangan ho natin ng personalized, intensified studying of God's Word. Gawin po sana natin yon. Ngayon ho ay mag-o-offer po ang nasyonal ng online na laiko. Maski ang Bible School po ay ang Unida Biblical Seminary ay mag-o-offer po ng iba't iba pong genre para po sa ating pag-aaral. Merong online, meron hong face-to-face, and parang tatlo ho yun, magkahalo ho siya. So, sana ho, i-take natin opportunity yun. Kung tayo naman po ay nasa bahay din laang at gusto ho natin na magkaroon ng malaliman, intensified na pag-aaral, gawin po natin. At hindi po tina-challenge yung atin pong mga elders, atin pong mga diakono, na kung kayo naman talaga ay seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, feel free na mag-enroll ho kayo dito sa laiko. Nakakatulong po siya. Maski yung mga small group leaders, ikwan ho ninyo kung magkakaroon kayo ng pagkakataon. May chance kayo, mag-enroll. Malaking tulong po iyan. Isang linggo lang naman yan. And siguro ho, yung ating mga sold, kung kaya ho natin na magbasa, yung sa mga lecture na makikita natin ngayon, dami ngayong mga magaganda hong mga pagtuturo direkto ho mula sa ating internet, Facebook, or dito sa YouTube, napakarami. So, see to it lamang na ito po ay mga pantalaga, totoo, mga respetadong tagapagturo ng salita ng Diyos. So, ang una ho, kailangan i-personalize natin. Tayo ho mismo sa ating sarili ay nagbabasa, nagbubulay-bulay, ino-observe, ina-apply sa buhay, mahalaga po 'yon. So sana magkaroon talaga tayo ng malalim, personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po diyan, tayo po ay mag-dwell dito po sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi pangalawa, sa pamamagitan ho ng pagbabahaginan. Sabihin, yung atin hong mga kapatid sa Panginoon, kaibigan, mga church member, or kaya ay from ibang denomination, mga evangelical, baptist, ay malaking tulong po na tayo ay nakikipag-usap sa kanila. Sineshare natin yung ating pananampalataya at gayon din sila sa atin. At nakakausap ang Kuya Rufel at isang magandang bagay po na kapag siya po ay naroon sa kanyang trabaho, ay nakikipag-usap siya, nakikipag-mingle siya sa mga mananampalataya, and then sineshare po niya
kung ano po yung kanyang take home every time na nagkakaroon ho tayo ng pananambahan o yung atin hong ilang minuto sa daan ng pagkatuto. Ano po? So, sa pamamagitan ho nito ay nagkakaroon siya ng panibagong mga inputs, ano po? At nakakatulong po iyon sa paglalim sa pananampalataya. Okay, ang sabi po noong verse 16, yung una nga po, sabi, itanim daw sa ating isipan yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, sabi diyan, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Dalawang bahagi doon sa mga salita pong iyon ang sinasabi ng Apostol Pablo. Una, ang sabi po diyan, magpaalalahanan kayo. Open rebuke is better than secret love. Sabi po ng aklat ng mga awit. Ano po? Awit ba? Proverbs. Ng Proverbs. Ano po? So, ang sabi po doon, yung daw hong pagsaway ay mas mainam kaysa doon sa mga salita na wala pong pag-ibig. Ano ha? Sabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo naman sinasaway. Ano ha? Isang malungkot pong bagay yon na bahala ka sa buhay mo. Hindi po tama. So, para lumalim po tayo, sana makakita po tayo ng ka-sharing time natin na willing ho na i-check tayo, willing ho na i-correct tayo mula sa salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Pablo dito ho kay Timoteo? Atin lang hong basahin saglit. Ano ha? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po diyan, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, kailangan ho natin yung mga kapatiran, mga kaibigan, na kaya po tayong sabihan na mali yung iyong ginagawa sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. May mga kaibigan po kasi, may mga ka-sharing time na hindi ho nagsasabi ng totoo. Ibig sabihin, hindi niya kayang sabihan tayo. No? Sa magandang bagay po siguro, magpaalalahanan tayo mula sa salita ng Panginoon. Mahalaga po yun. No? Huwag lang hong basta ang sabi ni psychologist na ganito, ang sabi ni counselor, hindi ho. Ano yung sabi ng salita ng Panginoon at sasabihan kita batay sa liwanag ng salita ng Diyos. Pangalawa po, ang sabi diyan, magturuan ng buong kaalaman. Yung aking pananampalataya at yung pananampalataya mo, pag-usapan natin, hindi para tayo ay magdebate, hindi para tayo ay mag-away, hindi para mag-usap tayo na mas tama kami, mali kayo. Minsan ho ay may nag-usap, pareho silang mananampalataya, bagong magkakilala, at sabi ng isa, maganda at meron akong kasamang Kristiyano. So, saan ka ba na-attend? Kami ay sa Bible Bap. Edi bawal sa inyo ang naka pantalon pagka yung babae ay sisimba. Sabi nung oo, bawal talaga yon. Edi hindi rin tumatayo sa harapan ninyo. Hindi nagtuturo ang mga babae. Ay, oo, mga kalalakihan lang talaga. Wala kaming pastora. Ano sabi niya ganun. Kayo, ano bang denomination nyo? Unida. Di ba ang Unida mali ang katuruan? Sapagkat ang Unida, ang bautismo ay hindi lubog. Ang Unida, nagbibinyag ng bata iyan. So, sa madaling salita, imbes na magkatulungan para tumibay, lumakas yung kanilang mga pananampalataya at magkatulungan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sila pa yung naging matalik na magkaaway. Sila pa yung unang-unang kada magpapangita, nagkakaparinigan. Sila pa yung kada may grupong punupuntahan. Huwag kayo sasama roon, maling katuruan yun. Isang malungkot na bagay po iyon na tayo po bilang mga mananampalataya ay tayo mismo yung nagkokontrahan sa isa't isa.
Ang sabi po ng Apostol Pablo, abay, mag-ingat kayo. At baka kung kayo nagkahagatan, baka kayo magkaubusan. Ano? At mas malungkot to, ito yung pinakamalungkot. Iisa kayong church, pero magkaiba kayo ng pananampalataya. Magkaiba kayo ng pagkakaunawa sa inyong sinasampalatayanan. Malungkot po yun. Napakatindi po noon. Ano ho? Kaya nga ho, siguro isang magandang bagay na kapag tayo po ay nagpunta sa isang church at gusto ho natin talagang magstay doon, hubarin ho natin yung ating mga personal na doktrina. Ibig ko sabihin, kung ano lang po yung tinuturo ng banal na kasulatan, yun ho yung ating dalhin. At kung ano ho yung doktrina noong church pong yun, irespeto ho natin. At kung hindi natin matanggap, magpaalam tayo ng maayos. Magsabi tayo na, Pastor, hahanap po ako ng mas tingin ko ay pareho ng aking pananampalataya. Bakit ko sinasabi yon? Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay isa hong malaking tulong para tayo ay tumibay sa pananampalataya, lumalim sa ating pananampalataya, at lumago pa doon sa ating sinasampalatayanan. Hindi po ito pinag-aaralan, hindi po ito personal na binabasa para may magamit tayong pangdebate sa atin hong mga kapwa mananampalataya. Meron ho talaga kasi tayong mga major doctrines at merong mga minor doctrines. Ang masama, ang malungkot, tayo ho ay nagme-major doon sa mga minor. Hindi ho tama yung ganoong bagay. At ang sabi ng Apostol Pablo, kung tayo man ho ay mag-uusap, magsi-sharing time patungkol po sa salita ng Panginoon, magpalakasan. Tayo ho magturuan. Hindi po yung tayo ay magdidebate at tayo ho ay mag-aaway. So, dalawa hong mahalagang bagay para ho tayo ay lumalim sa salita ng Panginoon. Para ho tayo ay tumibay sa salita ng Panginoon. Para tayo po ay nakasalig yung ating buong buhay. Nakasalig sa salita ng Panginoon. Una, personal na pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pangalawa, magkaroon tayo ng pakikipag-sharing time sa ibang mga mananampalataya. Nagsishare tayo, nakikipag-usap tayo, nakikipagbahaginan tayo doon sa ating mga kapwa mananampalataya. Pinag-uusapan natin yung salita ng Diyos. Ano po? Sa umaga pong ito, tayo ho ay nagnanais na ang lahat ng mga mananampalataya ay lumalim sa salita ng Diyos at hindi siya kayang banggain ng anumang mga maling katuruan sapagkat mayroon siyang personal na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at mayroon siyang pakikipagbahagi sa iba pang mga mananampalataya. At nawa nga po, tayo po ay matagpuan ng Diyos, malalim, matibay sa pananampalataya, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, sapagkat alam natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong kapakumbabaang lumalapit sa iyo. Balutin mo po kami ng katotohanan mula sa iyong mga salita. At patuloy po, Panginoon, ipamuhay po namin ito. Tulungan mo, Panginoon, magkaroon kami ng personal na pagbubulay-bulay nito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng malalim na pag-unawa nito. At maibahagi po namin ito sa aming mga kapatid sa pamamagitan ng sharing time, Panginoon. Salamat po. Tulungan mo po kami magpatotoo patungkol po sa kapangyarihan, sa kabutihan mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang aking dalangin, kasama po ang aking mga kapatid, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon pong ito na ibinigay po sa atin. Ano po? So, nawa po, patuloy tayong pagpalain ng salita ng Diyos. Gandang umaga po, sumaatin nawa ang salita, ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon.
po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng pagkakaloob. Atin pong ialay ang ating mga handog sa ating Panginoon. Sa ating pong paghahandog ay nais ko pong basahin sa inyo ang salita ng Diyos sa mga unang Korinto 9:6-8. Dito po yung nakasaad, kami labang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao, ganoon din ang sinasabi ng kautusan. God bless po sa ating pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon sa inyong mga offering. Sa ngalan po ng ating Panginoon ang pagpapala, nawa ay sumainyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po uli. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagsamba sa ating Panginoon at bilang pagdiriwang po ng araw ng ating Panginoon, ngayon ho ay unang linggo kung kaya tayo ho ay magsasama-sama sa pag-alaala sa kamatayan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ilang libong taon na po ang nakararaan sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ito po yung bahagi kung saan atin pong babalikan. Sabi po kasi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So atin pong alalahanin ng Panginoon, alalahanin po natin yung kanyang paghihirap, alalahanin po natin yung sakripisyo na kanyang ginawa, alalahanin po natin yung pagliligtas na kanyang ginawa. Ano po? Sabi po ng Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, mula po kabanatang 12. Talatang 11, talatahong 27. Kapitulo 11, talatang 27 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ipaalala sa bawat mananampalataya ng Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang wika. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa araw ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ng marami sa inyo at may ilang nangamatay na. Ang iglesia po sa Korinto ay binigyan po ng paalala ng Apostol Pablo. Ang sabi po ng Apostol Pablo, every time na kayo ay magkakatipon-tipon at ipagdiriwang ninyo ang banal na hapunan, aalalahanin ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagbabalik, ay magsiyasat muna. So, mga kapatid, sa inyo pong mga tahanan, ay magkaroon ho tayo ng personal nating pagsiyasat sa ating mga sarili. Yun pong mga magulang na nariyan, yun pong mga nanay, tatay, lolo or lola, o nakakatandang kapatid, o kahit sino po na nakakatanda. Pangunahan po natin ang pananalangin, atin pong anyayahan ang atin pong mga kasama sa loob ng bahay na magkaroon ng personal na pagsiyasat sa kanyang sarili at paghingi ng tawad sa anumang nagawa niya sa harapan ng Panginoon na hindi po naging karapat-dapat sa ating Panginoon. So bago po natin tanggapin ang mga elemento pong ito, ang katas ng ubas, ang tinapay, ay atin pong hilingin sa Panginoon na gawin po tayong karapat-dapat. Ano ha? So, mananalangin ho muna tayo at pag-usapan ho natin ano pang mga dapat nating gawin sa pagdiriwang na ito ng banal na hapunan. Pray po muna tayo, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ama naming Diyos, kami po ay buong kapakumbabaang lumalapit sa inyo at humihingi po kami ng kapatawaran. Linisin mo po kami sa anumang kasalanang aming nagawa. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Ang pagpapatawad na way igabad mo, Panginoon, sa amin. Anumang bagay na aming inisip, ginawa, sinalita, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, amin po itong sinusuko sa iyo, amin po itong inaalis sa aming mga sarili, at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng ito. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pagdiriwang
ng banal na hapunan. Salamat po sa pribilehiyo na kami po, Panginoon, ay maging kabahagi ng iyong po, Panginoong dulang. Salamat sa pribilehiyong ito na kami po ay tumanggap ng iyong pong mga elemento pong ito, ang iyong katawan, maging ang iyong banal na dugo. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, sa atin pong pagtanggap ng banal na hapunan, hindi ho ito ibinibigay sa mga maliliit na bata. Ano po? Huwag ho sana natin dahil sa ating mga tahanan ay siyempre yung mga bata po ay humihingi. Huwag po sana nating ibigay din sa kanila. Kasi po, ito po ay ginagawa ng mga mananampalataya. Ito po ay ginagawa noong mga nakakaunawa sa pananampalataya na kanilang tinanggap. At hindi po ito para sa mga bata. Ano ho? So sana po ay ating i-observe yung paggalang na iyon sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Okay? So, ang Apostol Pablo po ay nagwika, kailangan ho nating gawin ang mga bagay pong ito bilang pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo. So, mahalaga po na kilala natin sino ba ang Panginoong Jesucristo. Alahanin po natin sino ang Panginoong Jesus, ano ang bahagi niya sa ating buhay at sa ating kaligtasan. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi, siya ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Wala na pong iba. Siya lamang po ang tanging tagapagligtas. Ang sabi po sa Gawa chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, isang magandang bagay po na ating tingnan na ano ba ang pagkakilala ko sa ating Panginoon? Siya po lamang ang kaligtasan. Wala na pong iba. Wala pong maaaring makiangkas, wala pong maaaring makigaya. Siya lamang ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya lamang din yung daan patungo sa Ama. Okay? So, mahalaga po na malinaw yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, atin daw pong alalahanin, atin daw pong balikan yung kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyong ginawa, yung kanyang pagliligtas. Paano siyang pinahirapan, paano siyang ipinako, and paano siyang nabuhay na maguli. Ano po? So isang magandang bagay po yun, malinaw ho ba sa atin ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo po, ito po yung sinasabi noong 1 Corinthians chapter 5, na ang sabi po si Kristo ay pinanganak, napako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Po, so isang magandang bagay po na makita ho natin na malinaw ho ba, naunawaan ho ba natin na ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Sana po, ay matagpuan ho tayo ng ating Panginoon na talaga pong sinampalatayanan natin yung ginawa niya sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. And then panghuli, ang sabi po doon, alalahanin daw po natin yung kanyang pangako na siya ay muling babalik. Si Kristo, ang Panginoong Hesus, noong siya po ay napako sa krus, namatay, ang sabi po niya, bago nangyari yung mga bagay na yon, after 3 days ay mabubuhay siyang maguli. At nangyari nga po yun, nabuhay nga po siyang maguli after 3 days. At ang sabi po niya, nung siya umakyat sa langit, ang sabi po niya sa kanilang mga gawa, ako'y babalik. So, yung second coming ng ating Panginoon, kung nung kanya pong unang pagpunta rito ay siya po'y Savior, time will come, siya po ay magiging judge. Hahatulan po niya tayo. So, wag nawang madatnan tayo ng Panginoon na tayo po ay hatulan ng Panginoon. Nawa tayo po ay kanyang kaunin at ipagsama sa kanyang kaharian. At sana ating ma-enjoy ang ating pong buhay. So, yun ho, yung sinasabi ni Apostol Pablo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Pagkilala ng malinaw sa Panginoong Jesucristo, pagbabalik tanaw sa kanyang ginawang pagliligtas, at pananampalataya sa kanyang pangako na siya ay muling babalik balang araw. Po,
So, atin hong tatanggapin ang banal na hapunan at tayo ho ay nakapanalangin na ng paghingi ng tawad. Atin na pong naunawaan ang salita ng Diyos at pagdiriwang ng banal na hapunan. Ngayon po ay sama-sama ho tayo na tatanggap ng mga elemento pong ito ng ating Panginoon. Okay? Tayo po muna ay manalangin. Atin pong ipanalangin ang mga elemento pong ito. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, amin pong tatagubilin sa inyo ang mga elemento pong ito bago po namin tanggapin. Pagpalain po ninyo ang tinapay na simbolo po ng iyong banal na katawan na siya po Panginoong napako, na bayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ilang libong taon na po ang nakalilipas. Salamat po sapagkat kayo nagwika sa pamamagitan ng mga latay na iyong tinanggap. Kami po, Panginoon, ay nangagsigaling sa anumang mga karamdaman mayroon kami. Salamat din po, Panginoon, sa katas ng ubas na amin pong tatanggapin. Pagpalain mo rin po ito. Simbolo po ng iyong banal na dugo na natigis, na buhos doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At ito po, Panginoon, kayo rin po ay nagwika na sa pamamagitan ng pagkabuhos ng iyong pong banal na dugo, kami po ay nangagsilinis, Panginoon, sa anumang mga kasalanan meron kami. Kaya nga po, ang iyong pagpapala, ang iyong pagbasbas sa mga elemento pong ito, tanggapin po nawa ng bawat isa namin bago po namin inumin at kainin ang mga elemento pong ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Niling ko po na ang mga kapatid sa inyong mga tahanan ay kumuha po ng tinapay at katas ng ubas. Ano po? At atin po itong tanggapin. Ito ang aral na tinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, ay iisa pa ring katawan. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, ang iyong dakilang biyaya at pagpapala, nawa po ay igawad ninyo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami, Panginoong, samahan. Patuloy mo po kami, Panginoong, katagpuin. Salamat po sa pribilehiyong ito na sa amin po, Panginoong, pamumuhay bilang mga Kristiyano. Patuloy po naming alalahanin ang iyo po, Panginoong, napakadakilang pagliligtas na ginawa sa amin. Salamat po sa kalayaan ng pagdiriwang, pag-alaala sa iyo pong naging kamatayan sa krus. Salamat po sa pribilehiyo na kami maging kabahagi ng iyo pong banal na dulang. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. San pa po, magandang umaga. Tayo po ay nasa bahagi ng ilan po nating mga paalala, pagbabalitaan. Ano po? Patuloy ho nating hinihiling ang inyo pong pagsuporta. Patuloy ho nating panoorin, patuloy nating pakinggan. Yun pong ating ilang minuto sa daan ng pagkatuto. Ito po ay family devotion. Ano ho?
tuwing alas 7 po ito ng gabi. So, atin pong hinihiling na ang atin pong mga sambahayan, after po siguro ito ng kainan, o kaya naman ay kung late na kayong kumakain, bago kumain, ay magkaroon na po tayo ng sama-sama po nating pakikinig. Dinidiscuss po natin ang iba't iba pong mga pangangailangan, kalalagayan po ng pamilya, yung pangangailangan ng kabataan o ng mag-asawa. So ito ay nakafocus more on family needs. So ang ilang minuto sa daan ng pagkatuto po ay pagsasama-sama po ito ng bawat pamilya. So sana ay makapakinig po kayo. At magkaroon ho tayo ng sama-sama nating pagpapala galing po sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa po ay kung ito po ay nabasa ninyo sa ating FB account, meron po tayong daily prayer. Yung ating pong daily prayer ay meron po siyang prayer concern per day. May prayer focus po siya. Halimbawa, Monday ay ang ipapanalangin ay ang ating bansa or ang family, depende po kung ano yung naka-focus po doon. So, alas 7 po ng umaga, pagising ho natin or kung tayo po naman ay naghahanda, ilang saglit lang po iyon. Pwede ho tayong magkaroon ng pananalangin, and ang atin pong focus on that day, kung ano man po iyon, ay kung ano yung nakatoka na prayer concern sa araw na iyon. Ano po? So, sama-sama ho tayo. And sa gabi ho, alas 7 ng gabi, bago rin ho naman, pagkatapos ho siguro nung atin pong ilang minuto sa daan ng pagkatuto, isabay na po natin. Bahagi na po ng ating pananalangin. Pagkatapos po noon, meron tayong prayer time doon, di ba? Isama na po natin yung ating prayer concern. So, pangatlo, yung pong ating prayer meeting. Every Friday po iyon. Yung ating ilang minuto sa daan ng pagkatuto, araw-araw po iyon except Friday and Sunday. Pero ito hong prayer meeting naman ay every Friday, alas 6 po ng gabi. So, tayo po ay sama-sama nating itiklop ang ating mga tuhod at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Yung mga prayer request ng ating mga kapatid ay atin pong dadalhin sa paanan ng ating Panginoon. Every Sunday, sambahay. At kung loloobin ng Panginoon na mag-start na po yung ating regular na pananambahan, ay magkakaroon po tayo ng sama-sama na rito. Okay? Pag-pray po natin yan. Pag-pray po natin. Pero meron pa rin po tayong online sambahay. Ano po? Kahit meron ng MGCQ, kahit tayo po sama-sama rito, papatuloy pa rin po yan para po sa mga kapatiran sa ibang bansa at saka yung sa ating mga senior citizen at saka sa mga kabataan 20 pababa. Okay. Online banking. Kung tayo po ay magkakaloob sa Panginoon, magbibigay po tayo ng ating mga tithes and offering. So, atin lang pong bisitahin yung ating Facebook account at naroon po yung paraan ng ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Sana patuloy tayo maging bahagi ng pagkakaloob sa Panginoon. Ang ating pong paaralan ay open pa rin po para sa enrollment. Online, yun pong pinaka-genera na ating pong gagawin. Ang ating pong mga anak ay hindi po pupunta rito. Sila po ay nasa inyong mga tahanan at atin po silang tuturuan through internet. And meron ho tayong ilang bahagi na syempre dahil tayo po ay Christian school, meron pa rin ho tayong talagang personal touch doon po sa ating mga estudyante. So kung gusto po talaga ninyo na talagang maalagaan, personal, maging yung spiritual na buhay ng inyong mga anak, i-enroll nyo na po dito sa ating MUCA, Medición Unida Christian Academy. So sana ay maging kabahagi po kayo ng ating home ministry ng paaralan. Okay, next Sunday po, council meeting. So lahat po ng kaanib ng konsilyo, kayo po ay inaasahan ho natin makasama po namin sa
pagpupulong. Ha? So, yun lamang po. At maraming pong salamat sa ating patuloy na pagsama-sama. Yung ating mga panauhin, mga first-timer na nakapanood ng ating pong online worship service. Maraming pong salamat. Sana po ay patuloy po namin kayong makasama at maging kabahagi sa ministeryong ito ng ating Panginoon. At sana po, i-share po ninyo itong ating online worship service. Ano po? So, yun lamang po. Purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na atin pong narinig, maging doon po sa kalayaan ng pagsamba. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon at atin pong wakasan sa panalangin ang atin pong pagsamba pong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, amin pong binabalik ang papuri, pasalamat, pagluwalhati sa iyo pong napakabanal na pangalan. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mensahe nito. Patuloy po, Panginoon, tulungan mo po kami, maisabuhay po namin ito. Sa oras pong ito, Panginoon, marapatin mo nga po ang iyong abang lingkod na sa pamamagitan po ng pagtataas ng aking kamay, igawad niyo po, Panginoon, sa amin ang iyong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, mga pinakamamahal, tanggapin nawa ng bawat isa sa atin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Patuloy nawa nating maranasan ang kaligtasang patuluyang pinagkakaloob ng ating Panginoong Kristo. Samahan nawa tayo, ingatan, patnubayan ng banal na Espiritu, mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. As we end our service, please take a moment and comment your thoughts, or you can send us a direct message. We'd love to hear more about you and how we can serve or pray for you. Thank you for joining us.